Good day, tourists. I hope you can all hear me. My name is Meg and I will be your tour guide for today. Before we start, let's make a head count. 1, 2, 3, 4. 5. We're all fine. Now, I am here to give you some safety precautions about this place. First, please don't separate with the group because I'm sure you don't want to get lost. Secondly, please put all of your trash in the garbage bin. And thirdly, please don't take anything but pictures. Okay? I am here to introduce to you my best friends. If I raise the pink flag, it means go. And if I raise the orange flag, it means stop. What does the pink flag means? Go. How about the orange one? Stop. Go. Stop. Go. And if I raise the both flags, it means oh, never mind. Before we go to our destination, I want to give you some brief history about Hagunoy. Did you know that Hagunoy is from the medicinal plant Hagunoy with the scientific name Coroleta odorata? Isa itong halamang gamot na nakikita sa mga riverside at tumutubo ito sa mga ilog. May dalawang storya kung saan nagmula ang Hagunoy. Isa na ang mula doon, ang medicinal plant. At ang pangalawa, may isang Spanish na nagbabangka at may isa siyang nakitang tao na namimitas ng mga leaves. At nung nagtanong siya, tinatanong niya kung nasan daw sila. Pero, hindi siya maintindihan ng taga-Hagunoy. So, ang akala niya tinatanong niya kung ano yung pinipitas niya. So, ang sabi niya, Hagunoy po sir, Hagunoy. So, doon din nagmula yung pangalan ng Hagunoy. Ano pa nga ba ang makikita natin dito sa Hagunoy? Sa Hagunoy, makikita mo dito yung dambana ng Santa Ana. Pinupuntahan siya kasi, di ba si Saint Anne, siya yung, para siyang yung pinupuntahan ng mga babae na gustong mabuntes. Kasi alam niyo ba yung story nila ni Saint Joaquin? 10 years na silang kasal pero hindi pa siya nabubuntes. So, parang nagdasal siya kay God. Tapos may pinadalang angel si God na sinabi na magbubuntis siya pero ang pagbubuntis niya ay magiging ina ni Jesus. So, sinaselebrate ang feast si Saint Anne tuwing July 26. Paano siya sinaselebrate ng mga taga-Hagunoy? Sinaselebrate siya sa pamamagitan ng paggawa ng contest tulad ng mga indakalye, yung mga contest na tatula, paggawa ng tula, sayaw at kanta. Gumagawa din sila ng bazaar dyan kung saan pwede kang mamili ng kahit anong gusto mo. Sikat ang Hagunoy dahil ang pamumuhay nila ay ang pangingisda. Ang Hagunoy ay merong 7,843.65 hectares kung saan ay ang mga mangingisda ay nanguhuli sila ng isda at sagana sila sa mga seafoods. Sikat ang ating lugar dahil sa mga seafoods tulad ng hipon, sugpo, alimango, tilapia, talabang at tahong. Alam mo rin ba na dito nanggaling si Senator Blas F. Ople? Siya ay naging senador at naging president ng Senado at naging Ministry of Labor. Siya ay pinanganak sa San Miguel, Hagunoy, Bulacan. Sineselebrate natin ang Blas Ople Day tuwing February 3. And may pinangalan sa kanya na building which is POEA. Ginawa siyang Blas Ople Building. Hindi lang ito ang makikita nating mga attraction sa Hagunoy, kundi pwede ka rin pumunta ng Malolos para bisitahin ang mga old houses sa Malolos Bayan, ang Casa Real at ang Baraswain Church. Ngayon, nandito tayo sa Nazareno Chapel. Ang Nazareno ay tinatawag din siyang Puong Jesus. Tapos, sinaselebrate siya tuwing January 9 kasi tulad sa Quiapo, nilalabas ang Puong Nazareno tuwing January 9. Tapos, milyong-milyong mga deboto ang pumupunta dito para sambahin yung Nazareno. Kasi, pagka nahawakan nila ang Nazareno, may miracle na mangyayari. Di ba may mga insidente kayo napapanood sa media, may mga iba na nakakalakad, nahawakan na nila, tapos yung iba gumagaling dun sa mga sakit na nararanasan nila. Yun yung paniniwala nila. Yung iba, nakapila pa sila para mahalikan lang yung paa ng Nazareno kasi yun yung paniniwala nila. At alam niyo ba na 400 years na ang Nazareno dito sa bansang ito? Ang kanyang katawan, ang ipinaprosesyon sa Quiapo at ang kanyang ulo ay pinalitan dahil may insidente na nabaril ang Nazareno sa left hip niya nung araw. Tapos, may mga Chinese women na dinodonate nila yung buhok nila para maging wig nung mahal na Nazareno. At ang tawag sa mga namamasan sa mga Nazareno tuwing
sila nakatapak. Yung sign na yun kasi parang it means humility daw. So parang kahit masaktan sila, magalusan or masabunutan, magkatulakan sila, wala silang pakialam. May mga insidente pa nga na namamatay yung ibang tao dahil dun sa Poong Nazareno. Yung Poong Nazareno, siya yung nagka-carry siya ng cross. At alam niyo ba kung ba't siya tinawag na Black Nazarene? Kasi dark. Hindi. Kasi, nung galing siya diba sa Mexico, nung papunta siya dito sa Manila, yung sinasakyan daw niya, nasunog. So, kaya siya naging Black Nazarene. Tsaka yung iba, naniniwala sila sa miracle ng Nazareno dahil nung World War II dun sa Quiapo, parang gumuho na daw yung Quiapo, pero yung Nazareno, nakatayo pa rin siya. So, di ba, ang galing. Yung tuwing Semana Santa or mahal na araw, di ba uso dyan yung mga naghahampas dugo sila? So, naglalakad sila hanggang dito, tapos dito sila binubukusan. Tapos, tuwing January 9, yung Nazareno dito, imbis na yung mga deboto pumunta sila sa Quiapo, dito na lang nila sineselebrate yung kapistahan ng Poong Nazareno. Tapos nilalakad din nila hanggang dun sa dambana ng Santa Ana para pakita nga yung faithfulness nila dun sa Poong Nazareno. May isa pa sana tayo pupuntahan na attraction dito. Kaso, gusto sana natin pumasok dito kaso tuwing gantong oras daw, sinasara na nila yung Nazareno. Kaya hindi tayo makakapasok dito ngayon para tingnan yung loob ng simbahan. Sayang naman. Pero, I will give you 1 minute to take pictures here. So, picture kayo dito. Selfie tayo. Kung may gusto kayo itanong sa akin, tanong niyo lang. Okay. After question. After nito may pupuntahan pa ba tayo? Yeah, kung may pipuntahan pa sana tayo kung aabutin pa tayo sa oras. Okay. May mga gusto pa ba kayo malaman tungkol sa Nazareno? Wala na, okay na. Kailan nakatagal to? Yung chapel na to, 40 years na siya. So, pwede... Kailan yan? So, yung iba, dito sila nagpapakasal, ginagawa nilang events to. Dati dito kami nag-Christmas party. Yan. Tsaka dinadayo talaga to ng mga tao kasi ang ganda nung scene niya. Pagka scenery niya, pagka pumasok ka dun sa loob, makikita mo yung hanging bridge na pupuntahan din natin later. Kung napansin nyo, nag-install din sila ng ganito kasi parang yung may incident minsan na parang nanakawan daw sila dyan. So parang nilagay nila yan para mag-avoid sila ng mga magnanakaw. So, wag niyo pong hawakan niya. Sabi ko, don't touch anything. Only take pictures with you. Okay na? Okay na, thank you. So, thank you sa inyo. Sana natuto kayo sa akin and sana invite nyo ulit yung mga friends nyo na pumunta dito. Tapos, tawagin lang nila kapag kailangan nila ng tour guide. Yan. So, next time ulit. Bye-bye! Thank you. Fun.